Gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin yung nakasulat dito sa Matthew chapter 28 mula po verse 18 hanggang verse 20. So ibabasa ko po sa inyo. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dito sa Matthew chapter 28, from verse 18 down to verse 20, usually kapag ito'y ginagamit namin mga mangaral, nagko-concentrate kami doon sa salitang or doon sa phrase na baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kadalasan yung nagagamit. Kumbaga, nagagasgas yung phrase na yun. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong tignan natin yung sinasabi niya rito na, Go you therefore and teach all nations. Diba? Sa Tagalog, mas gusto ko yung pagkakasulat sa Tagalog. Sabi niya, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Kapag sinabing gawing alagad ang mga bansa, sinasabi ron, ibig sabihin, we make disciples. Diba? Anong ibig sabihin ng salitang disciples? Disciples is from the Greek word mathetes, na ang ibig sabihin is a learner, a pupil, or a student. Diba ba? So doon sa salitang make disciples, para magkaroon tayo ng tinatawag na learner o pupil o student, kinakailangan natin silang turuan. Diba? But then again, ang isang estudyante, hindi lang basta-basta mo tuturuan. Diba? Hindi ibig sabihin na kapag merong pumasok na estudyante, tinuruan mo yung estudyante, tinuro mo 1 plus 1, 2 plus 2, or whatsoever, is automatic disciple na siya or learner na siya. Merong dalawang factors na kailangan nating maintindihan para ma-consider natin ng isang tao na student or pupil. Una, kailangan marunong siyang makinig, willing siyang matuto. Pangalawa, kailangan marunong siyang sumunod. Diba? Kasi bilang estudyante, hindi tayo matututo kung hindi tayo susunod dun sa teacher natin. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin ng sarili natin ako estudyante or ako'y tagasunod kung hindi ka naman sumusunod. So tingnan natin. Ang gusto kong pagtuunan ng pansin dito, ang tinuturo ron, para maging alagad ng isang tao, kinakailangan ito'y nakikinig and ito'y sumusunod. Diba? So para mas maunawaan, bakit yun ang gusto ng Diyos na gawin natin? Diba? Kasi pagkatapos na sinabing gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So bago natin bautismuhan ang isang nagnanais na maging Kristiyano, meron muna tayong gagawin. Diba? Gagawin muna natin silang alagad. At para maging alagad, uulitin ko, para maging alagad, kailangan maituro natin ang Ebanghelyo, kailangan maintindihan nila kung ano yung tinuturo natin, at kapag naintindihan na nila kung ano yung tinuturo natin, at saka sila susunod. Kapag nagawa nila yon, naintindihan nila kung ano yung kanilang pinaniwalaan, at sila'y sumunod, saka na sila magpapabautismo. So nakikita natin yung trend. Pero pagkatapos na sila ay maging alagad at maging Kristiyano, tapos na po ba? Ay hindi ba? Hindi ba, di ba? Kasi sabi niya rito sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila, sino sa kanila? Sino yung sa kanila rito? Yung mga tinuruan, yung mga ginawang alagad, di ba? Yung mga naging Kristiyano. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tingnan niyo ang unang tinuro natin para maging Kristiyanong isang tao, ituturo natin Ebanghelyo.
Diba? Ano nga ba yung ebanghelyo? Tutunghayan natin mamaya kung anong ebanghelyo. Pagkatapos, kinakailangan manampalataya sila sa ebanghelyo at sila'y sumunod sa ebanghelyo para sila'y maging Kristiyano. At kapag Kristiyano na, ang tinuutos na naman dito ni Kristo is ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. Ay hindi na lang ebanghelyo ang ituturo natin. Ituturo natin yung mga bagay na itinuro ni Kristo na gaganapin. Isa doon kung paano tayo mag-iibigan sa isa't isa. Diba? Dahil nakasulat dun sa John chapter 13 verse 34 to 35 na sinasabi ron ni Kristo na kayo tukong tunay na alagad ko, kayo mga ibigan sa isa't isa at makikilala ng lahat na kayo tunay na aking mga alagad. Itinuturo din ng Biblia, sinasabi ni Kristo na huwag din tayo magnakaw. Itinuturo din ng Biblia sa Acts 15:20 na layuan natin ang dugo. Diba? Andun yung mga bagay na ilang itinuturo ni Kristo. Pero doon tayo magko-concentrate sa salitang making disciples. Sabi natin kanina, kailangan meron tayong itinuturo. Kailangan maintindihan ng tao kung ano yung ating itinuturo at kapag naintindihan nila, saka sila susunod. But then, bago natin pasukin doon, ang pagiging, kung mahirap ang pagiging estudyante, mahirap din naman ang pagiging teacher. Di ba? Gano'ng kadali maging teacher? Di ba? Hindi porket nagtuturo ka, teacher ka na. Kailangan sa iyong pagtuturo, kalakip yung example. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na teacher ka na gawin mo yung itinuturo ko, pero kung gagawin yung ginagawa ko, hindi ka teacher. Di ba? Hindi ka teacher. Ang teacher, kung ano yung tinuturo mo, ginagawa mo rin. Sa tingin ko, ginawa rin kaya ni Kristo yun. Kasi si Kristo ang nagsabi na, make disciples. So kung si Kristo, yung una nating teacher, kung sa yung dapat nating sundin, dahil lahat tayong naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Tingnan nga natin kung sinunod din ni Kristo, yung kanyang itinuturo. Sa Filipos, Kapitulo 2, umpisahan po natin sa versikulo 5. Philippians chapter 2, verse 5, sabi niya rito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, si Jesus, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, pinubad niya ito at nagganyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. So, tingnan natin. Bakit nga ba naibigay si Kristo sa atin? Balik tayo sa una. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29, lahat po tayo nilalang ng Diyos na matuwid. Diba? So, ibig sabihin, nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, malinis tayo, wala tayong kasalanan. Kaya nga sabi natin, ang sanggol ang bata kapag namatayan, didiretso yan sa lugar ng paraiso dahil walang kasalanan yan. Pero sa ating paglaki, dumarating yung time na dumarating tayo sa tinatawag nating age of accountability na kung saan natututo tayo magkasala. Hindi naman tayo tinuturuan ng parents natin na magkasala. Sino sa inyo magulang tinuturuan ninyo mga anak ninyo mangupit sa wallet nyo? Magugulat na lang kayo isang araw na babawasan yung pera sa wallet. Natuto na yung mga anak ninyo. Natututunan natin yung sa labas, outside environment. Kaya nga sabi ng Biblia, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Nagkasala tayong lahat. Kapag marunong na tayo, nakakaunawa na tayo, dumarating tayo dun sa time ng age of accountability, it's our choice kung magkakasala tayo o hindi. Kaya lang tayo mga tao, yun yung lagi nating sinasabi, sorry, tao lang. Diba? Tayo'y marurupok, madaling madarang sa tukso. Dumarating na tutukso tayo nagkakasala, na nakakaligtaan natin, sabi sa 6:23 ng Roma, for the wages of sin is death. Sabi nung pilosopo sa amin, ayos lang Brad, lahat naman tayo minsan mamamatay.
naiintindihan nila kung ano yung tinatawag na wages of sin, which is death. Hindi yung physical na kamatayan, dahil kung physical na kamatayan, hindi yung kabayaran sa kamatayan natin. Hindi kabayaran sa kasalanan natin, because Hebrews 9:27 says, it is appointed unto men once to die. So yung kamatayan tinutukoy dito sa Romans 6:23, ibang klaseng kamatayan. Hindi physical na kamatayan, bagkus ito yung tinatawag nating spiritual death or ikalawang kamatayan na mababasa natin sa Revelation chapter 21 verse 8. Na ang sinasabi ron, ito yung ikalawang kamatayan, kamatayan sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy ng asupre. Sinong gustong pumunta ron? Meron? Pakitaas ang kamay. Pero tingnan nyo sabi natin, ipinanganak tayong matuwid, nagkasala tayong lahat, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kamatayan sa impyerno. Nangangahulugan, lahat ng tao na ipinanganak, na nagkaroon ng isip, na nagkasala, diretso sa impyerno. Tama mali? Sinong walang kasalanan sa atin? Kahit ako ng ministry nyo, nagkakasala po. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, anong kanyang ginawa? John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Sabi niya, mahal tayo ng Diyos na ibinigay niya sa Kristo, na kung mananampalataya tayo kay Kristo, mananampalataya lang. Hindi, di ba? Sinabing mananampalataya, pero yung pananampalataya may kasamang action. That whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Pagkatapos nating manampalataya kay Kristo, anong gagawin natin? Kinakailangan nating mabautismuhan. Kailangan natin maging Kristiyano. So kung babalik tayo sa Matthew chapter 28, tumutugma yung sinasabi na para maging alagad, kailangan natin manampalataya at kailangan nating sumunod. Ganon din naman ang ginawa ni Kristo dito sa Philippians chapter 2. Para maligtas tayo, ang kanyang ginawa, sabi niya, kapantay niya ang Diyos Hindi niya inaring ganap ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus ang sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos na nag-anyong alipin. So para maibigay sa atin yung kaligtasan, tayo maging alagad, unang-una, ginawa muna ni Kristo yung pagsunod sa kanyang Ama. Para hindi lang puro-puro ang gagawin ni Kristo. Para maipakita sa atin that as a teacher, kailangan marunong kang magturo at kinakailangan kaya mong gawin kung ano yung iyong tinuturo. So ang kanyang ginawa, hinubad niya yung pagka-Diyos, nag-anyong alipin. Anong anyo po yung alipin? Sa panahon nila, anong klaseng tao ang alipin? Sa panahon nila, mas mapalad pa yung mga pusa. Yung mga pusa noon, hindi mo pwedeng basta-bastang patayin. Lalo, paboritong alaga ni Cleopatra yun. Di ba? Kapag meron kang pusa, ibig sabihin, altas sosyedad ka, mayaman ka. Hindi basta-basta pwedeng patayin yun. Pero noon, yung alipin, pwede nilang patayin. Ay kapag sawa na yung may-ari, at ayaw nung alipin, nagkamali yung alipin, pwede niyang patayin. Wala siyang kasalanan. Bakit? Pag-aari niya yun. Ngayon, kung ayaw niyang patayin, pwede niyang ibenta. Kapag na-ibenta, kung sino makapili, bahala na siya. Or pwede niyang pakawalan, or pwede rin namang pagtrabahuan ng alipin yung kanyang kalayaan. Ganon kababa yung alipin ng pag-aari. Diba? So, ibig sabihin, itong si Kristo, nakapantay niya yung Diyos. Kapag kapantay ang Diyos, ano siya? Diyos. Hinubad niya yung pagka-Diyos, at ang kinuha niya yung pinakabababang anyo ng tao. Para saan? Para maipakita sa atin na siya'y nagpapakumbaba, para maipakita sa atin na lahat ng tao, kahit na yung pinakamababang uri ng tao, nais niyang abutin. Upang saan? Sa anong kadahilanan? Sabi niya rito, kundi bagkus sinubad niya at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Hinayaan niyang maipako sa krus upang sa ganon mahugasan yung ating mga kasalanan. Upang sa ganon, huwag na tayong mapunta sa impyerno.
Pero hindi naman po natin pwedeng puntahan yung lugar ngayon ng Golgotha para hanapin si Kristo ron. Wala na si Kristo ron. Wala na rin lalo yung kanyang dugo doon, na para pag nakuha natin yung dugo, ipapahid natin sa katawan natin para malinis tayo. Hindi po ganon. Sabi sa Roma, Kapitulo 6, para po tayo magkaroon ng kasalanan. Sa verse 3, sabi niya, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So para malinisan tayo, matanggal yung ating mga kasalanan, kailangan magkaroon tayo ng contact sa dugo ni Kristo. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng bautismo. Na kapag tayo pala'y inilibing, yung tubig, hindi po yung tubig ang huhugas sa ating kasalanan. Yung dugo ni Kristo ang huhugas sa ating mga kasalanan, which the water, yung tubig, sinisimbolize na yung dugo ni Kristo. Tingnan nyo ang gagawin na kapag tayo na bautismuhan, inilibog tayo, inuhugasan tayo ng tubig, inuhugasan tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nililinis yung ating mga kasalanan, namatay na tayo. Diba? Namatay tayo sa kasalanan. At kapag tayo iniangat, muli tayong nabuhay. Kalapit tayo sa pagkabuhay ni Kristo. Ano yung naiwan? Doon sa tubig. Nailibing na natin yung dating pagkatao natin. Nung tayo umangat, sabi niya, tayo na ay mga bagong nilalang. Kaya nga sabi niya sa verse 4, na tayo makalalakad sa panibagong buhay. Again, babalik tayo sa Matthew 28, verse 18 to 20. Sabi niya, we make disciples, pagkatapos natin gawing alagad, na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasusunod? Nasusunod. So kinakailangan palang turuan natin yung tao, ituro natin sa kanila kung ano yung dapat nilang maintindihan para sa ganoon matuto silang sumunod, sila yung mabautismuhan at sila yung magkaroon ng kaligtasan. Pero ano nga ba ulit yung ituturo natin? Ano nga ba ulit? Mark 16:16, ginamit ni Brother Rodel kanina. Sabi roon, 16:15. Isan natin sa 16:15. Sabi niya rito, and he said unto them, go you into all the world and preach the gospel to every creature. Tuturo natin ebanghelyo sa lahat ng nilalang upang sa ganoon, sa verse 16, nang sumasampalataya saan? Doon sa itinuro nating ebanghelyo. Kasi yun ang itinuturo natin eh. Kapag itinuro natin sa tao at naintindihan ng tao yung ebanghelyo, magkakaroon siya ng pananampalataya ngayon. Maniniwala siya sa ebanghelyo. Sapat na po bang manampalataya lang? Hindi eh. Ang sabi niya, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So balik tayo ulit, Matthew 28. Pagkatapos naman ng palataya, kailangan sumunod, kailangan mabautismuhan. Dahil sabi niya rito, tatapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sumasampalataya saan? Sa itinuturo naman ni Jesus na ebanghelyo. Di po ba? So tingnan natin, ano nga ba yung ebanghelyo na ituturo natin? Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, halo-halo. Halo-halo ang mga reliyon. Di ba? Ilang libo. May nagsasabi, manampalataya ka ng ligtas ka na. May nagsasabi namang, I am the appointed son of God. Saan kung mababasa sa Biblia? May nagsasabing siya yung sugo. May nagsasabing siya yung apostol ngayon. Yung ba yung itinuturo ng Biblia? Tingnan po natin, anong yung ebanghelyo na ituturo natin? Kasi malinaw na sabi niya, Mark 16:16, we preach the gospel. Ito yung ebanghelyo. In 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4, sabi niya, sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na sa naman ninyong pinananatilihan. So ang sinusulatan dito ni Pablo is yung mga kapatid natin sa Korinto. Bakit niya sinusulatan sila? Dahil si Pablo ay nasa malayo at itong mga kapatid natin sa Korinto, marami silang problema.
At dahil sa marami silang problema, dumarating yung time na sila'y pinanghihinaan ng kanilang pananampalataya. Yung iba nang hina yung pananampalataya, tumalikod sila sa iglesia at sila'y umalis sa iglesia. At dahil doon, itong si Pablo, sumulat sa kanila na ipinapaalala ulit. Sabi niya sa kanila, ipinapatalastas o ipinapaalala ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Ano uli ang ipinangaral ni Pablo sa kanila? Ebanghelyo. Eh sabi niya na inyo namang tinanggap. Ano uli yung tinanggap nila? Ebanghelyo rin. Na siya naman ninyong pinananatilihan. So saan tayo mananatili? Doon sa ebanghelyo na itinuro sa atin upang sa ganoon magkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit ko alam? Sa verse 2 sabi niya, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lang kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Kaya nga po mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa atin na mahalagang maintindihan natin yung sinasabing making disciples. Kasi hindi porket halimbawa, nangaral ako ngayon. Nangaral ako tapos mayroong isang tao na ang sabi ng tao, maganda pala dyan sa inyo. Sa inyo dyan ang gaganda ng mga babae. Makasama nga dyan para sa ganun, baka sakaling dyan ako makahanap ng forever. Tama ba? Mali, di ba? Kaya nga, hindi porket magpapabautismo, gustong maging Kristiyano is tama yung dahilan. Kailangan naiintindihan nila yung dahilan. Kailangan sinusunod nila yung ebanghelyo na ipinapangaral ng mga mangangaral. And then sabi pa ni Pablo rito, kailangan tayo naiintindihan natin at hindi tayo nanampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyong una sa lahat ang aking namang tinanggap. So anong ipinangaral ni Pablo? Yung ebanghelyo na siya niya ring tinanggap. Bakit siya naging Kristiyano? Dahil ebanghelyo rin yung kanyang tinanggap. Di ba? Yung ebanghelyo, ano nga bang nilalaman uli ng ebanghelyo? Ito pang nilalaman ng ebanghelyo. Sa verse 3, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So yung pala yung nilalaman ng ebanghelyo. Na tayong mga makasalanan na dapat diretso sa impyerno, merong ibinigay sa atin na Jesucristo. John 3:16. Ibinigay si Kristo nakipamuhay sa mga tao, dumating sa time na naipako siya sa krus, namatay siya, pagkatapos ng 3 araw muli siyang nabuhay. Para sa ganun maipakita na siya kaya niyang iligtas yung kanyang sarili buhat sa kamatayan. Na kung tayo ngayon mananampalataya at susunod sa Kanya, may ililigtas na rin ba tayo buhat sa kamatayan? Diba? Kung kaya niyang iligtas yung kanyang sarili, may ililigtas niya rin tayo buhat sa kamatayan, hindi na tayo pupunta sa impyerno, bagkus tayo magkakaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, kapag tayo nangangaral, ang ipinapangaral lamang po natin yung ibang yun yung dapat paniwalaan, maintindihan ng tao, yun yung kanyang dapat sundin para siya'y mabautismuhan at siya'y magkaroon ng kaligtasan. Dahil napakahalaga po ng pangangaral at pagtuturo ng katotohanan. Kaya nga po sabi ni Pablo dito sa Philippians chapter 4, verse 9, sabi niya, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Again, doon sa panghuling sinabi ni Pablo, pagkatapos na tayo naging Kristiyano, sinasabi ni Pablo ngayon, yung mga bagay na natutunan natin sa Kanya, mga bagay na tinanggap natin sa Kanya, mga bagay na narinig, gawin natin at hindi tayo iiwan ng Diyos. Tama rin ba yung sabi roon? Matthew, balik tayo doon. Matthew chapter 28 verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So makikita natin yung
pagkakasunod-sunod. Kung ano yung itinuro ni Kristo, yun din ang itinuturo ni Pablo at yun din ang itinuturo namin ngayon ni na Brother Rodel. Kaya nga, yung panghuli na babasahin natin, nabanggit ni Brother Rodel to kanina, na kinakailangan itinuturo din natin ang Ebanghelyo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 sabi niya, at ang mga bagay na inyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ito yung po mga kapatid. We make disciples. Tayo po ng mga Kristiyano, tayo po ng mga anak ng Diyos. Hindi po ito limited sa amin ng mga preachers. Minsan kasi, alam ng iba, yung paggawa ng disciples, limitado lang sa amin ng mga mangangaral. Hindi po. Ito rin pong paggawa ng disciples, pagtuturo ng Ebanghelyo, ng salita ng ating Panginoon. Ito rin po ay kasama sa obligasyon ninyo bilang mga Kristiyano. Dahil ako po ay naniniwala na kayo rin po ay mga taong mapagkakatiwalaan na tumanggap ng Ebanghelyo, na kayo rin po ay willing na ituro yung katotohanan ng Ebanghelyo sa mga taong alam nyo rin na mapagkakatiwalaan. Magandang umaga muli sa ating lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong binigay na time. Maraming salamat po sa inyong atensyon at siguro una po ko dahil pinagpapawisan na ako. Maraming salamat po muli mga kapatid. Binabalik ko kay Brother.